At good afternoon! Huling Sunday na rin ito ng Oktubre. This is October 27, 2024 Health Reading 017. So alamin natin ngayon kung anong katayuan or sitwasyon ng kalusugan ninyo. Sa gustong magpabook ng full private reading, ulit message lang po kayo at via video call po yung full private reading natin. At sa gusto naman po ng ritual, message nyo lang din po ako dahil nakadepende po yun kung anong klaseng ritual ang kailangan po ninyo. Okay? So, kukuha tayo dito ng isa at yan yung tatalakayin natin for this day. At kung kailan nyo ito mapapanood, yan yung general reading po ninyo for the next 24 hours. Okay? Ito. Ay! Nako, water sign, the hangman. Okay. Siguro masyado kang umaasa, no? Sa particular ng kalusugan natin. Tapos hindi mo ito yung water sign kasi nakalimutan ko. Cancer, Scorpio, and Pisces. Nakalimutan mong ingatan ang sarili mo. Na akala mo okay pa yung kalusugan mo. Akala mo masigla ka pa, malakas ka pa. Pero ang hindi mo alam, paunti-unti ka nang inuubos ng pagsasakripisyo mo para sa mga mahal mo. Nauubos na lahat ng lakas na meron ka sa iyong kasukasuan, 'di ba? Tapos nagkakaroon ka na ng mga bagay na yung minsan na-outbalance na-outthink na. Ito yung punto na parang nasa punto ka na nabibitaw ka dahil sa sitwasyon ng kalusugan mo at ando doon din yung punto na pakiramdam mo hindi mo kayang ayusin yung kalusugan mo dahil mahal ng check-up, ang mahal ng gamot at syempre, 'di ba? Lahat naman nasa huli yung pagsisisi pero siguro kung ikaw yung tao na nasa ganitong sitwasyon ngayon, yung masasabi ko lang, huwag mo pilitin ang katawan mong magbanat ng buto para sa mga taong mahal mo. Kung yung mga tao mismo na yon hindi sila katulad mo na ayaw din nila magbanat ng buto para sa sarili nila kasi hindi habang buhay na ikaw yung magtatrabaho at sila maghihintay lang na aabutan mo. Okay, sana naget nyo yung point ko. At doon naman sa mga tao na kung kayo yung binibigyan, kayo yung sinusuportahan, wag naman lagi, gumawa naman din kayo ng paraan para matulungan nyo yung mga breadwinner sa pamilya, yung mga taong nag-aambagan para makapag-aral, makakain, makapagtapos, no? Wag lagi yung nakasandal ka sa iba. Matutong tumayo sa sariling paa para naman yung iba hindi rin magkasakit dahil sa sobrang pagod, sa sobrang hirap ng sitwasyon. Ito kasi nakaka-relate dito lagi yung overseas at saka yung mga magulang na nagtatrabaho sa ibang provinces, nagtitiis. Tsaka yung mga magulang na rin mismo na nagbabudget, yung mga ama't ina na hirap ng gumawa ng paraan. Tapos kayong mga anak nagwawaldas lang. De ayusin nyo. Dahil hindi habang buhay kasama nyo magulang nyo. Hindi habang buhay andyan yung breadwinner sa pamilya nyo. Hindi habang buhay malakas sila para sa inyo. So habang kaya pa nilang gabayan kayo sa buhay ninyo, sa kalusugan ninyo, ingatan nyo. Kasi hindi ka makakapagtrabaho at hindi mo maaabot ang mga pangarap mo kung yung kalusugan ang magkakaroon ng diferensya. Pero kung ito naman sa mga tao, no, na nabarang nakulam na sumpa, ay kailangan nyo talagang ipatanggal yan sa pamamagitan ng ritual. Dahil kahit anong kain ang gagawin mo, ehersisyo, hindi ho yan matanggal kapag gawa ng tao. Okay? So, proceed tayo sa daily episode natin. Good afternoon.